Bawal na ang mga magnanakaw at mandarambong sa ating gobyerno. Bilang na ang kanilang mga araw. Ngayon na natin malalaman kung sino nga ba talaga ang salarin, kung magkakaroon na naman ng aberya at eskandalo sa ating annual budget sa susunod na taon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ito syempre ay mangyayari kung matuloy man ang panukala ni House Speaker Martin Romualdez na buksan ang Bicameral Conference Committee deliberations sa publiko. Kung sakali man, ito ang pinakaunang pagkakataon na mangyayari ito sa ating bansa. Magandang balita po ito para sa ating mga Pilipino. Dahil ang hakbang na ito ay ang ating magiging pinnacle of transparency in government dito sa ating bansa. Bilang mamamayan, karapatan po natin na malaman kung saan napupunta ang bawat sentimo sa kaban ng bayan. Nauna na pong isinulong ni Department of Budget and Management Secretary Amena Pangandaman ang open budget bilang tugon sa isinusulong na Freedom of Information at Open Government ng Marcos Administration. Nangyari nga po ito at naranasan natin nung isinapubliko ang ating mga budget hearings, kung saan napanood natin at natunghayan kung paano dinepensahan ng iba't ibang sangay at kawani ng gobyerno at ng kanilang mga opisyal ang kanilang proposed budget. Nung nakaraang taon, dito nga natin napanood kung paano masusing binulatlat ng panel ang budget proposal ng Office of the Vice President at kung bakit siya may nakalaang 10 milyong piso para sa pag-imprenta ng librong Isang Kaibigan na isinulat mismo kuno ni impeached Vice President Sara Duterte at kung saan rin naglalaman ito sa huling pahina ng napakalaking litrato niya. Naging mainit at talagang nga namang sinubaybayan nating mga Pilipino ang mga naging diskusyon sa pagitan ni impeached Vice President Sara Duterte at Senator Risa Ontiveros. Ang pagpayag at pagsulong rin ni House Speaker Martin Romualdez sa isang open bycam kung saan magkakaroon ng access at mapapanood rin ng taong bayan ang pag-reconcile ng House of Representatives at Senate sa proposed budget para maging ganap na General Appropriations Bill ay pagpili at pagsandal sa katotohanan. Ito ay ang pagtindig sa kung ano ang tama at pagsuporta sa isang hakbang na ikapapanalo ng bawat Pilipino. Ilang beses mang siniraan at patuloy na niyuyurakan ang kanyang pangalan ng mga DDS at mga trolls nila at ni impeached Vice President Sara Duterte. Hindi nila maitatanggi na ang performance ng House of Representatives ng 19th Congress sa ilalim ng pamumuno ni House Speaker Martin Romualdez ay isang halimbawa ng exemplary performance in public service. With 1,597 measures approved, 287 Republic Acts, 96 of which are on a national level, at pagtapos ng 27 out of 28 ng LEDAC priority measures na bahagi ng legislative agenda ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ito na marahil ang pinaka-effective at pinaka-efficient at pinaka-united na House of Representatives in the history of the Philippines na nagkaroon tayo. Trabaho at hindi politika. Laging pinipili ang pagkapanalo ng bawat Pilipino at walang sinasanto na kahit na sino. Makialam, makinig, manood. This is your money. This is your future. This is a crucial step in restoring public trust and ensuring that the national budget truly reflects the will and the welfare of the people. Ito ang mga katagang binitawan ni House Speaker Martin Romualdez. Kapag ito ay natuloy at kung pumayag rin ang Senado at ang liderato nito, magkakaroon po tayo ng ganap na transparency and accountability sa ating budget. Mamomonitor at mababantayan ng taong bayan, pati na ng media ang mga kaganapan sa loob ng Bicameral Conference Committee deliberations. Makikita at mapupuna agad natin ang mga alleged last-minute insertions o yung mga malaport barrel na allocations.
kung meron man. Sa pamamaraan ring ito ay unti-unti nating maibabalik ang public trust sa ating gobyerno. Daan upang ang bawat Pilipino ay magkaisa at magtulungan. Ito ay isang systemic approach. Dahil matagal na rin nating sinasabi na dapat may magbago sa sistema. Dahil ito ang problema. At sa hakbang na ito ay naniniwala akong ito na ang ating road to good governance and open government. Isang pagbabago sa ating bansa na isinusulong ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa ilalim ng kanyang administrasyon. Maliban rito ay magkakaroon rin tayo ng better legislative quality. Dahil alam ng ating mga lingkod bayan na tayo ay masuri ng nagmamasid at nakikita na ang kanilang bawat galaw. Tayo ng mga Pilipino, ang mamamayan, ang tunay na may kapangyarihan. Ito ang regalong hatid sa atin ng ating demokrasya, kung saan ang checks and balances sa gobyerno ay tunay na napapatupad. Ang pagsuporta ni House Speaker Martin Romualdez sa Open BICAM ay patunay lamang ng kanyang commitment na piliin at pagsilbihan lagi ang Pilipino sa lahat ng hakbang na tatahakin ng House of Representatives sa ilalim ng kanyang liderato. Ito ang kanyang vision para sa mababang kapulungan ng Kongreso, na ito ay maging ganap na ngang House of the People, kung saan ang bawat hinaing at problema ng taong bayan ay naririnig at nasusolusyonan. 287 out of 317 House members. Ito ang bilang ng nagpahayag na ng kanilang suporta para kay House Speaker Martin Romualdez na manatili bilang Speaker sa parating na 20th Congress. Ito kasi ang susi, ang liderato ni Speaker na nagbuklod-buklod sa House of Representatives at nagbuo ng isang supermajority, kung kaya nagagawa nila ang kanilang mga trabaho at tungkulin sa bayan ng agad-agaran, effectively and efficiently. Hindi natitenga at hindi natatagalan, lalo na kung ito ay kailangan sa pag-unlad ng bawat mamamayan. Kung gusto nating matuldukan ang mga nakawan, ito na ang ating unang hakbang. Let us all support the Open BICAM at sabay-sabay nating bantayan ang kaban ng bayan, kasama ng Department of Budget and Management sa pamumuno ni Secretary Amena Pangandaman. Let us call for freedom of information and for an open government that serves and protects its people. Bawal na ang budget insertions. Bawal na ang midnight deals. Bawal na ang paglustay sa pera ng bayan at sa pagtago ng ebidensya sa pamamagitan ng confidential funds. Bawal na ang magnanakaw sa gobyerno. Ito ang kinabukasang ating kinakaharap sa ilalim ng isang bagong Pilipinas. Pilipino, piliin natin na manalo. Tayo ay nasa tamang liderato. Maraming salamat po.